together with the NBI po, yung tungkol po sa take-down ng mga posting po, yung mga unwanted posting po nito. Kadalasan sinasabi rin kasi nung boyfriend, nung biktima ay, hindi naman ako nag-post yan. Good news para sa ating mga kababayan. Meron na pong batas na pinasa po ang gobyerno natin tungkol po sa proteksyon ng ating mga kababayan. Dahil po maraming biktima ngayon sa mga kababayan na yung mga malaswang picture nila na pinupost sa social media or binablockmail po sila ng kanilang mga boyfriend or kakilala po sa Facebook. Kaya malaki tulong po ang proteksyon na ito para sa ating mga anak na babae. Pakinggan po natin kung ano ipapataw na parusa sa isang lalaki kapag nilabag niya ang batas na ito. Ginawa ang batas na ito dahil marami na ngayon ang biktima nga babae na ginagawang blackmail ang ilang kalaswaan na larawan para hingian po sila ng malaking kantidad. Kapag hindi po sila magbigay, ay agad sila daw ipopost ng kanilang boyfriend or kakilala po nila sa. Panoorin po natin guys no kung ano po yung parusa dito at ano po yung batas na pinasa po ng ating gobyerno para po sa proteksyon ng ating mga kababayan. Ano pang hinantay natin guys? Tara. Madam Chair, napakaganda itong batas na ito kasi sa aking karanasan for so many years, ang dami mga kababaihan pupunta sa programa ko, sila po ay pinapahiya, binablockmail ng kanilang mga kasintahan or sino man, pinopost yung kanilang mga nude pictures. Ito yung mga dating karelasyon at kapag sila ay naghiwalay na, yung kanilang mga nude photos pinopost online. Malaking trauma ito para doon sa biktima. And nahihirapan kami kuminsan, pupunta kami sa mga law enforcement agencies natin, PNP and NBI, para maipa-down yung picture na yon. At gusto ko sana agad-agad madampot yung lalaking may kagagawa noon. Ang tanong ko ngayon sa mga taga-law enforcement natin, meron na ba kayong polisiya ngayon kung paano nyo gagawing mabilisan ang inyong aksyon, agad-agad ma-delete yung picture na pinost sa biktima? Meron ba tayong aksyon na agad-agad na merong kalalagyan yung perpetrator? Who wants to answer? Would the ICT like to field this question? I'm Leslie po, from the ICT. Pero bago mo sagutin yan, ma'am, kasi ang problema namin, even now, yung bang mapabura yung picture na post online. Sometimes it takes days. And then later on, kuminsan yung mismong perpetrator na lamang ang natakot dahil nakasumbong sa akin sa binubura. Ang gusto ko sana, meron kami pupunta ng agency tulad ninyo, pag tawag namin sa inyo, agad-agad mabubura para bawas sa trauma ng biktima. Yes, Senator. We are working closely with our attached agency, which is the CICC, who is doing the policy and actions together with the NBI po. Yung tungkol po sa pagpapa-take down ng mga posting po, yung mga unwanted posting po nito. And then, kadalasan sinasabi rin kasi nung ex-boyfriend, nung biktima ay, hindi naman ako nag-post yan. Baka iba yan dahil pinarepair ko yung cellphone ko, baka yung repairman, kinuha yan at pinost. So, is there a way na malalaman natin agad-agad kung saan nag-originate yung posting at ma-identify natin kung sino nag-post talaga para yun yung isa sa mga kakasuhan natin? Bukod doon sa boyfriend niya. Now, of course, we know na galing naman talaga sa boyfriend niya. Nag-originate yung photo sa boyfriend niya. So, para pati yun kung sino man yung nag-post ay makasuhan na rin kung saan galing yun. Is that something that the ICT can do? Yes po, Senator. With our attached agency, which is the CICC, this is included po with the policy, yung investigation po, saan yung nag-originate, kung sino po yung mga kailangan managot. Kasama po to na ikino-consider ng department po para po matugunan po yung mga ganitong nangyayari po. Sa Facebook, kayo mapabura sa Facebook. So may contact ba kayo sa Facebook Philippines, sa Meta? May mga contact ba kayo sa TikTok, sa YouTube? Senator, for the specific po, how we can take down this one po, isasubmit po namin to with our technical para po we can further study po yung agad-agaran action. So hindi niyo pa alam kung paano? Sa technical po namin po i-ano. And then also with cooperations po dito sa mga Facebook and other... Of course, wala kayong magagawa kasi siyempre ang may hawak naman yung Facebook, yung mga taga-Facebook. Maybe
get a connection or contact from Facebook, from YouTube, TikTok, na kung meron na kayong contact sa kanila, kayo na siguro makipag-communicate sa kanila with the NBI para sabihan na i-delete na yung picture na yon. Right there and then. Noted po, Senator. We'll take note po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you, Madam Chair. Salamat po, Sen. Rafi. And mamaya pagtawag ko sa resource person from the NBI on the 3 bills, please also comment if you can, I think you can, sa tanong ni Sen. Rafi ngayon lamang. So ngayon, we will hear from the NAC sa pamamagitan ni ASEC Rowena Macalintal. You have the floor, ma'am. Thank you po, Madam Senator, Madam Chair Risa Ontiveros, and good morning po, Senator Rafi Tulfo. The National Authority for Childcare fully supports the 3 legislative measures being deliberated upon. We were asked to give comments to 2 of these, and if I may just read the brief manifestation of support and comments of Yusek Janela Ejercito Estrada, Madam Chair. The NECC supports the intention of Senate Bill number 2232 by expanding the coverage and penalties provided for in the original Safe Spaces Act. We agree that by inserting the provisions on penalties for gender-based sexual harassment in the workplace and the penalties for gender-based sexual harassment in education and training institutions, and by increasing the penalty, the duration of imprisonment, and the amount of fine, to ensure that appropriate penalties which is more or less commensurate to the damage caused by said act of gender-based sexual violence further strengthens the legislative intent of this important measure. On the matter of Senate Bill 2529, authored by the good Senator and Chair of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Development, the NACC is in full support of any endeavor intended to promote the welfare and best interest of children and to protect their safety and total well-being. Having said this, the NACC therefore proposes for your consideration, Madam Chair, that we be included in the Board of Commissioner or in the so-called 4Cs or whichever is applicable at the least, although the NACC is neither a council or a committee. Since the NACC is mandated by law to be the central authority in domestic administrative adoption, inter-country adoption, and alternative child care, I hope that we be included in the said membership and in the succeeding discussion because the children that we serve are those who were deprived of or with relinquished parental authority. Hence, the children that we serve are those considered the most vulnerable among the already vulnerable sector in our society. The abandoned, neglected, foundlings, orphaned, dependent, abused and exploited children in need of families whose interests need to be represented when general matters about children is being discussed. However, it may be of great help if the proposed bill can further justify the crucial and overarching need for the reorganization of the CWC currently attached to the DSWD into the new Philippine Commission on Children attached to the Office of the President in relation to the general efforts on streamlining of bureaucratic structure and processes in the government. But nevertheless, the NACC fully supports this measure. Thank you, Madam Chair, for always inviting us to these public hearings, and thank you for the kind attention and the ardent support that you always generously extend to the NACC. We already have submitted our position paper, Madam Chair. Thank you. Ayan mga ka-viewers, sa mga lalaki dyan na mahilig mag-blackmail sa mga jowa nyo, ayan. Kung meron man kayo ginagawa sa messenger nyo, sa inyo na lang yan mga lalaki kasi nakakaya din yan sa kanila at saka wag naman natin sila hingian ang picture nila na kalaswaan, hindi nyo ipopost nyo para bigyan kayo ng pera, wag naman ganon kasi babae din po yan. Okay, sa mga babae din dyan, sana naman bago kayo magtiwala sa isang lalaki, lalanin nyo ng lubos-lubusan at huwag masyado magtiwala kasi po hindi natin alam yung isip ng mga lalaki na ikaw pala ay pinipirahan lang niya at makukuha lang siya ng malaswang picture sa iyo para gawin niya sa iyo pang blackmail. Kaya maraming salamat guys, no, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe para ma-notify po kayo sa aking mga bagong upload. Maraming salamat guys, thank you and God bless you.